Sorry po, baka mali yung pronunciation ko. Vincentian Fathers, Batch 67, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Wow! Andito rin daw po yung mga kabatch ni Liliosa Hilaw, the first human rights victim under martial law, whose family was won the case against the Marcoses. So palakpakan po natin yung mga kasama ni Liliosa Hilaw. Nakita natin sa iba't ibang hanay nandito, from pamataan patungo sa simbahan. Nandito nakikiisa at nananawagan na huwag ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Talking of other sectors, andito rin po ang Senior Citizens for Human Rights. Yes, sila Alparong. At ilan pa pong individuals, Dr. Ernie Ordonez. Mula sa dating sekretary at ngayon po ay nasa alyansa ng agrikultura ng 42 federations and farmers and fisher folks sa buong bansa po. Okay. May mga nananawagan daw po dito sa likod. Medyo nahihiya yata. Si Citizen Mar ay requested at the backstage. Okay? Sige. Kasama rin po natin si Ms. Dinky Suliman, Lea Navarro, and of course, dating Sec. Butch Abad. Nila yung mga araw na sila rin mismo ay mga dinitina noong panahon ng martial law. Yung kwento ngayon ay nasa Ateneo pa yata sila. Ang susunod po natin tagapagsalita ang tagapagtaguyod ng karapatan ng mga kababaihan at reproductive health. Ang naniniwala na ang pagsugpo sa droga ay isang health issue, kakampi ng sambayanan, Senador Risa Ontiveros. Maraming salamat, Joel, at mga kasamang Gio at Paeng. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ginagalang at kagalang-galang ng mga kababayan. Palakpakan po natin itong ating Citizens Assembly. Di po natinag sa ulan tulad ng hindi tayo natinag sa diktadura noong panahon ng batas militar. Mga kababayan, hindi po talaga maitatawag na bayani ang isang taong pumaslang sa napakarami nating mga bayani. Nakakahiya naman po, kina Lapu-Lapu, kina Rizal, sa lahat po ng mga tunay nating bayani, kung bigyan po ng hero's burial si dating Pangulong Marcos. Nakakahiya naman po sa ating kasaysayan kung ilibing siya sa libingan ng mga bayani at tuluyan na ring ibaon sa limot ang mga mapapait at di matatawarang leksyon natin at alaala ng pakikibaka laban sa batas militar at laban sa diktadura. Nakakahiya naman po sa libo-libong mga nagsakripisyo, mga martir, mga tunay na bayani, kung ililibing natin siya sa lugar kung saan sila dapat ang inilibing, ang ginugunita, ang pinasasalamatan habang panahon ng ating sambayanan. Sina Liliosa Hilaw at mga kahenerasyon niya at lahat ng mga nag-alay ng buhay ng marangal at walang nilalabag na karapatan ng kapwa Pilipino. Kaya't ako po, kasama po ng bawat isang nandirito sa ating Citizens Assembly, ay nananawagan kay Pangulong Duterte, pakinggan po ninyo ang tinig ng mga mamamayan, ang panawagan ng ating kasaysayan. Huwag ilibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Huwag bigyang daan yang kabaliwan ng mga Marcos. Sabi po ni Pangulong Duterte, bubuwagin niya ang oligarkiya dito sa ating bansa. Hindi po niya mabubuwag ang oligarkiya kung ilibing niya na parang bayani ang isang taong namuno at naglabag sa karapatan ng mamamayan batay sa oligarchic rule. Isang malinaw na kontradiksyon.
Kami naman po sa Senado, andito din po sina Senadora Laila, ay isusulong po namin ang hinaing kong resolusyon laban sa isang hero's burial para kay Ginoong Marcos. At buo po ang loob ko, buo po ang loob natin ngayong umaga na atin pong maisasagawa iyan. Mga kababayan, ang lugar ng mga bayani ay para sa bayani, hindi para sa pumaslang ng napakaraming bayani. Maraming salamat po sa bawat isang nagbubuo nitong Citizens Assembly. At sa labang ito, at lahat pa po ng ating mga laban, mabuhay po tayong lahat. Sulong sa tagumpay! Maraming salamat, Senadora Risa. At nandito rin ang mga senador na sumusuporta doon sa petisyon na hinahain ni Senadora Risa na wag pong ilibing sa libingin ng mga bayani si Presidente Marcos. At nakita po natin si Senator Bam Aquino at si Senadora Leila. Walang komplikasyon ang buhay noon. Kalooban mo'y panatag, kalangitan ay maliwanag. 75,700 layman na pinaslang ni Marcos, tinorture ni Marcos, binukot ni Marcos, ang siyang lumabas at nangahas na sabihin, kami po ay mga biktima ng karahatan ni Marcos. Hindi po ba ebidensya na yan na si Marcos ay hindi isang bayani? Move on, pang lovers lang ang move on. Diba? Dictator hindi does not apply. Dapat doon na lang sa Ilocos. Kung saan siya minahal ng mga kababayan niya. The fake medal, yung mga tinorture, yung kwento. Ako hero, si Marcos hindi. Kaya kami nandito, hindi lang ito pakiusap, kundi indignation din na may mali sa kanyang desisyon. Kaya hanggat maaari, pumanig siya sa mga naging biktima ng martial law. Huwag naman niya sigurong gamitin yung pagkapopular niya para ilibing si Marcos. Ito parang nakikita natin parang nagbabayad lang siya. Kung magkasama sila, magkaibigan sila. Hindi naman ganun dapat. Isipan naman sana niya. Actually tayo mga millennial, mga kabataan, malaki yung stake natin sa kung paano natin naalalahanin yung kasaysayan ng Pilipinas. Lalong-lalo na, itong $26 billion na inutang ni Ferdinand Marcos ay babayaran pa natin at ng mga magiging anak natin. Ino-urge natin si Pangulong Duterte na kung tunay niyang ayaw ng mga oligarchs, ng mga elitista sa pamahalaan at sa bayan, simulan niya sa pag-reject dito sa proposal na ilibing niya si Marcos sa libingan ng mga bayan. Pinayagan niya na mailibing si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Payag ba kayo dyan? Pumunta po ako dito para makatulong din po kahit konti sa inyong pagkilos para maipaabot ang inyong paninindigan laban sa paglibing kay Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kailangan po malaman yan ng taong bayan, ng sambayan ng Pilipino. Pumunta rin po ako dito para samahan kayo sa inyong panawagan kay Pangulong Duterte. Pangulong Duterte, bawiin na ninyo, iurong na ninyo ang inyong kapasyahan kailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Pangulong Duterte,
Yan pong inyong kapasihang yan ay hindi tama. Yang inyong kapasihang yan ay mali. Hindi po sang-ayon alinsunod sa ating batas na kaugnay dito sa usaping ito. Hindi po ba ninyo nakikita yan? Libingan ng mga bayani. Sabi nga po ng dating kasama ko sa Senado, kaibigan ko ng matagal at hanggang ngayon ay aking hangaan. Sana kung ganyan talaga ang layunin, noong pa man, inamyendahan na yan. Sabi ng aking kaibigan, si dating Senador Sagisag, dapat inamyendahan na yan at ginawang libingan ng mga bayani at mga iba pa. Hindi po nangyari yan. Kaya't ang tinatanong natin, ano bang ibig sabihin ng bayani? Bayani ba si Ginoong Ferdinand Marcos? Aminin naman po natin, may nagawa naman po siyang kabutihan. Meron naman. Pero pangkalahatan, pangkabuuan, masasabi ba natin yan? Tama po kayo. Yan ang dapat hindi natin makalimutan. Kaya't yung pong national shrine, yung national pantheon, yung pong batas na nawagan na mag-construct niyan, sinasabi po na yan ay para sa mga presidente, para sa mga national heroes at patriots, upang ang alaala nila ay manatiling buhay, malagi, sa isip at diwa ng mamamayang Pilipino dahil po sa kanilang kabayanihan. Bayani ba si Ginoong Ferdinand Marcos? Ba't hindi nakikita yan ng ating Pangulo? Ano nga po? Hindi ko na po uulitin kung ano yung mga dahilan na yan na papatunay na hindi siya bayani. Nabasa na po natin yan itong mga nakaraang araw. Napakinig na po natin sa radyo, nakita natin po sa TV. May batayan, may katunayan na sabihin na hindi siya isang bayani. Kaya hindi siya karapat-dapat malibing sa libingan ng mga bayani. Siya ba ay sundalo? Sundalo naman. Subalit, ano po ang record niya bilang isang sundalo? May kaguluhan din po, may kalituhan, may nagsasabi na gawa-gawa lamang yan. Peke lamang yan yung sinasabi niyang mga medalyang natanggap niya bilang isang sundalo. At makikita po ito doon sa pag-aaral na ginawa ng National Historical Commission of the Philippines. Sa tingin ko po na umpisahan na ninyo o nabasa na ninyo kung anong laman ng sulat na pinadala niya
kay Pangulong Duterte. So, Pangulo nga siya, pero nung siya ay Pangulo, tinupad ba niya yung kanyang sinumpaan tungkulin na ipapatupad ng maayos ang batas ng ating konstitusyon? Tinupad ba rin niya ang tungkulin ng nakalagay sa ating konstitusyon yan, na ipatupad ang mga batas ng ating bansa. Ito bang pagpapalibing ni Marcos sa libingan ng mga bayani ay pagpatupad yan sa batas? Hindi po, para sa atin maliwanag, yan ay para sa mga bayani lamang. Hindi naman siya bayani, kaya wala siyang karapatan na mailibing dyan sa libingan ng mga bayani. Hindi naman siya masasabing bayaning sundalo. So, anong pinagtatalunan natin? Sana nga wala, Kaya nga lang, andyan na yung kapasyang yan. Kaya mabuti po at naririto kayo, maipakita natin ang kamalian, hindi katamaan ng kapasyahan na yan. At hindi lang po yan, hindi lang alinsunod sa batas, sa mga kaganapang nasaksihan natin at dapat hindi makalimutan, kundi nabasa na rin po ninyo ito, meron naman pong kasunduan na pinasukan ang Marcos family noong panahon ni Pangulong Ramos, na kung saan pumayag sila dahil pumayag ang pamahalaan noon na may balik kanyang bangkay nung siya ay namatay noong 1989 dito sa ating bansa, pero sa kondisyon na tuluyang dadalhin yan sa Ilocos at dun ililibing. Pumayag po sila dyan, pumirma po sila dyan. So, hindi na alinsunod sa batas, meron pang ganyang napagkasunduan. So, bakit ito ating pagtatalunan pa? Hindi ba masasabi kung meron silang karapatan, hindi ni-waive na nila yan. Kaya ngayon, stop na sila. They are in stopper. Dahil maliwanag, dahil sinasabi pa nga, si Marcos mismo gustong malibing doon sa lalawigan niyang kinatubuan sa tabi ng kanyang ina. Ano naman ang pakinabang natin kung taong ito ay ililibing sa libingan ng mga bayani? Anong pakinabang natin? Insulto po yan. Pagyurak o yuyurakan na naman yung nayurak ng karapatan ng marami nating kababayan na naging biktima nung panahon ng martial law, nung diktador si Marcos. Insulto po talaga yan. Kaya, di na po ako magtatagal. Sana po bawiin ni Pangulong Duterte. Sinusuportahan po natin siya, pero pag ipagpatuloy po niya itong kapasyahang ito, sayang naman yung ating pagtutulungan. At nananawagan din po ako sa pamilya ni Marcos. Andyan na po yung kasunduang yan. At doon sa lalawigan ng Ilocos, doon po talaga siya masasabing
kinikilalang dakila dahil sa karamihan ng kabutihan niyang naipaabot doon. Umayag na kayo. Dahil yung sinasabi na move forward, how can we move forward by taking this step? Lalong magpapatuloy ang ating pagkakahati-hati, pagkakawatak-watak, lalong lalalim ang sugat ng mga ating kababayan na naging biktima noong panahon ng martial law. At hindi yan natin gusto. Kaya sana po itong ating paninindigan, itong ating pagkilos ay magpatuloy na maihatid natin sa sambayan ng Pilipino at sa ganon makumbinsi natin si Pangulong Duterte na bawiin na niya yung kapasyang yan. Huwag nang ilibing sa libingan ng mga bayani si Ferdinand Marcos. Ilibing na lang siya sa Ilocos Norte. Payag kayo. Maraming pong salamat. Mabuhay po kayong lahat. Grabe, salamat po. Mabuhay ka, Bobby. Maraming salamat. Happy birthday. Birthday niya kahapon. Belated happy birthday po. Lakas pa rin ikaw, Bobby. Oo nga eh. Okay.